Anyo nga sa Yorbon, shoutout sa inyo mga chinggo. So ngayon papasyal tayo mga chinggo, no. Magbibisikleta tayo chinggo. Dito sa may may arc. Dahil recently bumalik na naman yung yung ko mga chinggo, yung GERD, acid reflux. Stress na naman kasi bumalik na kasi ako sa panggabi. Kaya medyo naninibago na naman yung katawan ko. Sumasakit naman yung tiyan ko mga chinggo, no. So try natin magbike para ma-refresh naman yung natin, isip natin. Huwag puro trabaho. Dahil hindi naman nawawala yung trabaho. Yung pera andyan lang yan pag gusto mong magsikap na magkapera. Kaso yung health dapat yung health natin dapat nating alagaan din. Yung hindi yung kumbaga malusog naman tayo dahil nga yung trabaho natin is naman factory. Kaso yung mental health kailangan nating alagaan din. Kailangan i-refresh yung isip natin, no. Kailangan lumalabas-labas din tayo sa Kisoksa. Kasi recently galing tayo sa winter. So pag winter lahat nasa bahay sa lang, dorm. Kaya walang masyadong labas sa outdoor. Mahirap pag ganun kasi kahit sinong malakas na na tao or individual, kung maranasan mo yung burnout sa trabaho, kumbaga parang yung parang nawawalan ka ng gana dahil ulit-ulit mo nang ginagawa. Hindi lang siya araw, buwan, kundi taon. Ulit-ulit yung pagmamakina natin. So medyo nakaka burnout na napipil mo na nagiging empty yung mo. I mean ibig sabihin yung kahit malaki na yung pera mo sa bangko, may ipon ka na, okay naman yung yung pamilya mo, wala ka na dapat problemahin. Kaso hindi mo maiwasan na dumating sa point na parang maboburnout ka sa trabaho, sa paulit-ulit na gawain sa factory. So kailangan nating lumabas din, no, magbike, maglakad-lakad gaya dito. Ang daming mga Koreans na naglalakad. So yan, paano yan, papawis. Kaya ngayon nasa labas ako kasi kasi mga chinggo, dati kasi nung di pa ako nag-Korea, nagkaroon ako ng anxiety sa Manila way back 2002. Kasi nga hindi ako nabigyan ako ng tentative date para mag-flight. Kaso nagkaroon ako ng COVID. So natenga ako. Nung natenga ako sa COVID, naubos yung allowance ko. At saka medyo na-stress ako dahil paubos na pera ko. Tapos hindi ko pa alam kung kailan ako magpa-flight ulit. Mahirap nang bumalik sa probinsya kung wala kang wala ka nang babalikan. Kasi nga binenta ko na yung motor ko, nangutang pa ako. Yun, lahat ng ipon sinugal ko na para papuntang Korea. Kaso napumalpak dahil nagka-COVID. So feeling ko baka hindi matutuloy. Kasi yun, na-trigger ako. Nagkaroon ako ng GERD, acid reflux, tapos yun, anxiety, overthinking ba mga chinggo. Yun din yung nararasan ko ngayon. Parang bumabalik yung sintomas siya ng GERD. Pag sumasakit na yung tiyan ko sa tagiliran, yun na. Tas medyo ma-acid na, mararamdaman mo sa dighay ka ng dighay. Tas medyo parang may bumabara sa lalamunan. And then yun nga yung sa tiyan talagang hindi nawawala sa tagiliran. Although nagpa x-ray, ultrasound,
ano, X-ray whole abdomen, ultrasound at saka CT scan. Wala naman talagang ano, walang diferensya. Wala silang makitang ano sa tiyan ko. Lahat daw sabi ng doktor okay naman, hindi ka naman daw. Sabi niya hindi ka naman anemic, hindi okay yung ano mo, yung kidney, yung ano ba yon, yung pancreas, lahat kasi makikita sa ano, CT scan at sa ultrasound. Wala naman daw pinagbago yung mga size ng ano, wala namang bato sa kidney, bato sa apto. Wala kasi ano dalawang beses akong nag X-ray ng whole abdomen, tapos sa isang beses ultrasound, then isang beses CT scan. So reseta lang ng reseta ng gamot. Halos ang dami ng gamot na nainom ko. Kaso hindi nawawala yung ano, yung sakit ng tiyan ko. At saka ano, napapansin ko talaga na ano, hindi unstable yung ano, yung mental health ko. Dahil mapapansin mo, yung isipan mo, hindi ka makapag-concentrate ng kahit isang kahit siguro mga, sabihin na natin mga 10 minutes, mahirap i-concentrate. Pag may iniisip ka, maraming pumapasok sa isip mo. Parang nagta-traffic yung ano mo, isip, saka ano, overthink. Takot nga na may masamang mangyari sa'yo, may masamang mangyari sa pamilya mo. So yun yung mga ano, mga nararamdaman ko. Saka yung ano, sa tagiliran, minsan ano, sumasakit pa nga yung ulo ko. Tapos nanalamig yung paa. Na yun, hindi mo maintindihan kasi paa lang. Ba't paa lang yung nalalamig? Buong katawan sana dapat. Weird nga siya. Kumbaga weird siya na feelings. Ano siya? Mahirap pag ganun. Kasi yan yung kalaban ng mga OFW. Recently kasi nanonood din ako ng mga vlog ng mga OFW from other countries, no? Although nandito ako sa Korea. So pinapanood ko rin yung mga pinagdaanan, yung mga DH, yung nasa Middle East, yung nasa Hong Kong. Ganun din yung mga pinagdaanan ng mga ano, mga kababayan nating DH na nag-OFW sa ibang bansa. Nagkakaroon sila ng anxiety, stress, depression. Yun. Isa lang yun mga lods, halos magka-connected lang yun dahil ano, yun kasing anxiety sa isip mo din mental health din, saka depression, mental health din. Although magkaiba ang depression at anxiety. Yun. Ang ganda, no? Mga lugar. Yan yung mga factory, mga chinggo. So ako nandito sa may bandang bundok na may daan dito. Diyan factory lahat yan. Mga ano yan, mga paggawaan lahat ng mga ano, sari-saring produkto dito sa Korea. So medyo lumayo tayo, close into nature tayo ngayon, no? Para at least kahit paano yung stress natin hindi madagdagan or at least mabawasan. Yun lang naman kasi bukas ano, Lunes, Linggo kasi ngayon walang pasok. Bukas Lunes, ano, bugbugan na naman to trabaho buong linggo. Hindi ka na makalalabas-labas. May ano pa, may snake nakita sa daan. Anong ahas. Yan. So yan mga chinggo, no. Yun pala yung ano, depression at anxiety. Iba pala ang kaibahan. Ang kaibahan ng ano, depression is ano, yung parang gusto mo nang mawala, gusto mo lang mamatay dahil parang wala ka ng silbi. Ang ganda ng ano, cherry blossom. Yan. Nasa gilid ng daan. Yun yung depression mga chinggo, no. Gusto mo nang mawala dahil parang ano, wala ka ng pakinabang or nag-self-pity. Yun namang ano, anxiety is ano, takot kang mawala, takot kang mamatay. Ayaw mong lumabas ng bahay dahil baka may masamang mangyari. Parang may kabaliktaran siya. Kaso yung anxiety pag ano, pag nasobra na, nag-overcome yung anxiety sa isipan mo, magiging ano siya, magiging
depression. So yun, naisipan yung magpakamatay pa dahil sa yun nga, yung explanation. Di naman ako eksperto, kaso yun yung natutunan ko sa mga ano din, sa mga vlog din. Mga doktor naman yung ano, tinitingnan ko yung mga vlog ng mga doktor. So yun, mga cherry blossom, mga chinggo, ang ganda. Yun, ang lalaking puno, cherry blossom. So yun, sa ngayon ano, mapasyal ako para kahit paano mawala yung stress ko. May nagpo-photo shoot ng mga ano, Koreans. Yun, ang ganda, cherry blossom. Ang dami dito mga chinggo, mga ano, tatanda, mga nagbabike, couple, nagdi-date. Yun, nagpi-picture sila sa ano, sa may cherry blossom. Ito kasi yung pinakamalapit na ano, chinggo, mga pasyalan dito sa company namin. Galing sa company namin, dito yung ano, pinakamalapit na pasyalan. So ito yung pinuntahan ko. Bisikleta lang ako para ano, madali ako makauwi. Mahirap maglakad, malayo to. Pag bisikleta, madali lang. So yun na nga mga chinggo, no. Ang dami ko ng check up, ang dami kong consultation. Mga ano, 4 na doktor na, 4 na clinic na yung napuntahan ko. Yung pinakahuling clinic na napuntahan ko, ano na yun, yung expert na talaga sa ano, sa internal internal, oh, sa gastro, ano, internal, GI. Yun yung ano, expert na sa sakit sa tiyan. Kaso wala pa rin. Yung gamot na nireseta, nainom ko na lahat. So ano na lang, sa ano na lang talaga chinggo, sa stress at sa pagkain. Iwas sa mga matataba, yung matagal matunaw. Tapos sa mga acid, soft drinks, beer, ini alcohol, kahit mga juice, mga lemon juice, basta may acid, concentrated acid. Sobrang ano yan chinggo, sobrang bawal. Ayan, paparating na tayo sa ano, sa park mismo. So yun, ang ganda, ganda ng lugar. Parang nasa kabilang daigdig ka kasi dyan puro building, puro factory. Dito naman puro gubat. Yan, puro ano siya, may sapa, may tulay, tas may mga park na pwede kang maglakad, hiking, no? Yun, kaya nandito tayo para mawala yung stress natin. Lahat nandito, no? Mga Korean ka dito mga chinggo. Matatanda talaga yung mahilig. Kasi yung mga bata, ano yan, nasa ano yung mga bata, nasa downtown, nagpapasyal. Yun naman mga matatandaan dito sa mga park, kasi nagpapaano sila, nagpaparelax. So yan, dulo na yata itong mga chinggo. So babalik na ako sa ano, kasi may basketball court doon, baka may maglaro, sali na tayo sa laro. Yun. So ito lang naman yung ano, pinakadulo, may kunting park, ayan, na pwedeng maglakad-lakad. Pero itong daan na to mga chinggo, ano talaga, for biking and hiking, yung lakad-lakad lang. Minsan naglalakad yung mga Koreano, walang ano walang suot na sapatos. Yun yung napapansin ko sa kanila, sinasadya nila maghubad ng sapatos para ano, kasi na ano ko rin yung ano, yung technique na yan, ano yan earth grounding. Earth grounding yan chinggo, tinatawag na earth grounding, para kumbaga yung enerhiya galing sa earth ma-absorb ng katawan mo. Kasi yung enerhiya papasok siya sa ano, sa paa mo, sa mismong ano, talampakan. Kasi pag sapatos, sinelas, hindi siya mag-ground kasi nga ano, may sapatos, may rubber yung sapatos, sinelas. So hindi siya direct ground sa ano, earth ground or sa lupa mismo. Kaya ginagawa ng mga Koreano ano, nag-earth grounding, hinuhubad yung sapatos, tapos nakapaa, walang sanelas, naglalakad sa ano, sa
lupa mismo. Yan, ang ganda mga chinggo. Ito yung mga ano dito. Ano? Para lang mawala yung stress natin, para ma-refresh yung ano. Recently kasi talagang bumalik yung ano ko mga chinggo. Mga angered acid reflux ko. Sobrang sakit na naman ng ano ko, ng tagiliran ko sa may left side, bandang baba. Sobrang sakit, di ko maintindihan. Hindi siya yung gaanong sobra talaga. Kaso ano, discomfort siya, sagabal sa trabaho. Mararamdaman mo siya pag wala kang ginagawa. Ano siya, uncomfortable. Kumbaga, pag nagtatrabaho ka, natutulog ka, nararamdaman mo na parang kakaiba. Yun, ang ganda chinggo, no? Pwede ka rin maglakad dyan sa ano, baba. May ginawa silang ano, pathway. Para kahit ano, tubig or ano dyan, pwede kang maglakad-lakad. Pathway yan. No, kasi mababang bahagi kasi yan dyan. Kaya nilagyan nila ng pathway. So maganda naman siya dahil talahiban, no? So lalakad ka sa gitna ng talahiban. Kaso hindi ka maano ng damo kasi may ano nga, pathway. Yan, i-zoom natin mga chinggo para makita natin yung ano. Ayun. So may naglalakad ding iba. Papunta yan doon. Yan. Yan. So yun na nga mga chinggo. Medyo yun na muna ngayon. Sa ngayon. Ano lang, nagpapa-repress lang ako ng ano, isip ko. Kasi ano talaga, hindi maiwasan burnout sa trabaho, yung mawalan ka ng gana na parang ang sarap ng umuwi, parang wala na akong ibang nagpapaano sa akin na para magtrabaho, kundi ano na lang, pera dahil sa malaking sahod. Pero sayang yung opportunity, malaki yung sahod natin, ang daming kababayan natin na sobrang liit lang ng kinikita sa Pinas hindi kaya sa pamilya nila na buhayin, no? So tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapunta dito sa Korea. Malaki yung kinikita na sahod natin. So makakatulong to sa personal natin na ano bang tawag doon, nakalimutan ko, yung sa ano, savings, kumbaga, para stable tayo. Tsaka ano, sa pamilya na rin, makatulong tayo sa pamilya na ano, kung may kamag-anak, kapatid o kaibigan na pwedeng tulungan. Kasi nga kahit paano, no, malaki sinasahod natin. So medyo ano siya, sobra sa ano, kung tutusin, sobra talaga siya. So yun na lang, pag may nakikita akong mga balita sa TV na talagang nagtatrabaho sa Pilipinas, sa atin, tapos minimum wage earner, so ano, nahihiya ako sa sarili ko na ano, susuko ako sa trabaho dito bilang isang factory worker, habang yung sa Pilipinas hindi nga sila sumusuko kahit na yung trabaho mas pagod pa, at saka kunti yung kinikita, at saka talagang ano, yung kulang sa pamilya nila. So nakakaawa sila. So since nandito tayo sa Korea, malaki yung sinasahod natin, tisin na lang, no? Magdadalawang taon na kasi ako this August, and then magti 3 years ako yan yung ano, chinggo, yung pasyalan, magti 3 years ako this next year 2025 by August. So ngayon 2024, ano ako 2 years, so kunti na lang. Kaya yun, sayang yung ano, kontrata natin pag umuwi tayo. Medyo malaki pa yung maiipon natin, no? Tsaka ano, saglit lang yun, saglit lang talaga. Hindi na ano, kaya naman talaga siyang tiisin. Kaso ano na lang, yung papalakas ng loob natin, maghanap tayo ng inspirasyon na bibilhin mga bagay, siguro lupa or sasakyan, para medyo hindi natin maisipang umuwi. Kasi ano, dito talaga ano, yung kalaban natin, yung ano, burnout, yung mawalan ka ng inspirasyon na magtrabaho dahil sa ano, parang pera na lang yung papalakas ng loob mo para magtrabaho dahil sa malaking sahod. Yun, ang ganda mga chinggo. May tulay pa doon, kaso nga hindi pwede yung ano, bisikleta doon. Bawal pumasok sa loob yung bisikleta. Sa ano yan, tulay, tapos papuntang ilog.
Kaya hanggang dito lang tayo. So, ayun, shoutout sa inyo mga chinggo, no? Salamat sa panonood. Sana yan, may natutunan kayo. Kasi sa mga hindi pa nagpunta dito sa Korea, nakapunta, gusto pumunta. And then pag naranasan nila itong ganito, burnout, stress, at saka anxiety, yung talagang overthinking. So, para may ma-share ako na na lesson, no? Kasi pag kasi yung iba kakarating lang dito sa Korea, mga 1 month, 3 months uwi na dahil hindi kinaya yung yung pressure, yung pagod. So yun din siguro yung nararamdaman ko ngayon, na medyo pagod na at saka pressured, stress. Kaso medyo sayang yung yung opportunity. Kaya hindi tayo susuko, no? Kaya pasyal-pasyal lang, no, mga chinggo, para mawala yung stress dito. Yan, may tulay, daming Koreans, mga chinggo. Hirap magsalita pag maraming tao kasi parang baka isipin na nababaliw tayo. Kasi nga hindi nila naintindihan yung mga salita natin, mga chinggo, kasi Korean sila eh. Kahit nga sa English mahirap nilang intindihin yung English. So tayo na lang mag-adjust, no? Hindi kasi nila alam, nagbo-vlog ako dito. Yan, mga Korean yan, chinggo, mga Korean national. Yung park mismo. So yun nga mga chinggo, no? Balik tayo sa kwento. Bali tumigil akong bahagya dahil marami silang Korean naglalakad. So nakakahiya na magsalita na tayo mag-isa lang. Yun yung gusto kong paabot, mga chinggo, sa mga gusto magpunta sa Korea. Minsan hindi na sa sa pagod, sa yung sa yung homesick, yung stress, overthinking na yun yung pinakakalaban natin dito sa Korea. Yung namimiss mo yung lugar mo, mismo yung pamilya mo, medyo maninibago ka talaga sa kanila dito. Hindi, iba kasi yung kultura nila, iba yung hindi mo sila maintindihan, hindi rin sila nakakaintindi sa iyo. So kaya medyo weird. Kaya na lang, pasyal-pasyal tayo para mawala yung stress, no? So yun, dapat talaga tatagan natin ang loob natin. Handa tayo na malayo sa pamilya, malayo sa lugar natin. Kasi pag nandito tayo sa Korea, wala tayo sa ating comfort zone. So iba yung dito. Kaya mapipilitan kang mag-adjust. So yun, adjust talaga mga chinggo. Tsaka iwas stress. Wag masyado sa social media, magbabad. Yung sigurong mga mga bago pa lang dito sa Korea na uwi na, masyadong nagbabad sa social media. So yun, medyo naapektuhan yung mental health. Hindi maganda pag palagi tayong nagbababad sa social media, tapos nakakulong sa kwarto sa apat na sulok ng isuksa. Dapat labas-labas din, kasi mahirap pag ganun. Mabuburnout tayo, mawawalan tayo ng gana na magsumikap o magtrabaho dahil nagpapalakas na lang ng loob natin, pera na lang na malaking sahod dito. Hindi na yung nawala na yung exciting part na gusto mo pumunta sa Korea, gusto mo magtrabaho para makaipon. So yung pa gusto mo pang magpa-extend, magpa-sincere, parang ewan ko yung mga dating kasamahan ko na papunta dito, yung mga batch ko sa school namin. Pinakauna talagang nasa isip namin kung mayroong, nung nasilik na kami, kung mayroon bang sincere sa company namin, na nagsisincere ba yung company, malaki ba yung company. Kaso nung napunta na dito, parang ayaw na mag-extend ng 1 year and 10 months. Parang gusto nang tapusin sa 3 years pa lang. Kasi yung yung sincere yan eh. Ang pinakaunang kontrata kasi dito mga chinggo 3 years. Tapos pag natapos mo yung 3 years, may extension na
1 year 10 months. Tas pag natapos mo yung extension 1 year 10 months, meron pang sincere na kung saan pwede kang pabalikin ng company mo, na gagawin kang sincere na ano ulit, yung contract mo ulit na 3 years and 1 year and 10 months. Bagong kontrata, kibali. So aabot ka na sa ano nun, mga 9 years pag na-kompleto mo. Kaso nga ako 1 year pa lang, 1 year mahigit pa lang. Tapos na-burn out na, parang nawala na ako ng gana magtrabaho. Parang na-stress. So, kaya naman talaga yung trabaho kung tutusin. Mas mabigat pa yung nagbubuhat ng sako ng bigas, sako ng semento, o nagsasaka sa Pinas. Kaso ang isa sa pinagtataka ko yung ano, yung hindi ko maintindihan yung laging sumasakit yung tiyan ko, tapos naging acidic. Yun pala, na-research ko ano yun sa sa mental health. Ano kasi siya, pag acidic ka, may GERD ka, hindi lang siya connected sa pagkain na kinakain mo, sa ano na rin, sa stress at sa mental health. So feeling ko hindi ito sa pagkain, dahil sa Pinas naman kahit anong pagkain, tapos kahit anong beer, alak na iniinom, okay lang. Kaso dito, nung narating ako dito, masela na yung tiyan ko. Nagkaroon talaga ako ng acid reflux, GERD, tapos naging anxiety na siya. Ngayon parang yun, medyo stress ako. Mental health natin, kailangan nating pangalagaan. Kailangan makahanap tayo ng paraan para mawala to sa isip ko. Dahil pag hindi ko naagapan to, baka uwi na ako ng 2 years o 3 years. Kasi nga because of my anxiety, yung katawan ko nag-iiba yung niya. Talagang kakaiba. May mararamdaman kang sakit sa ulo, which is galing naman akong CT scan, wala mang nakita. Yung lalamig yung paa, tas yung tiyan kung saan kumukulo, sumasakit. Connected pala siya sa anxiety. Kasi dito siya na trigger nung panggabi. Hindi ako sanay magtrabaho sa gabi. So nung unang panggabi ko, winter kasi yun mga tsinggo, kaya yung ginagawa ko, yung pagkain ko noodles cup at kape. Kasi nga mainit, para hindi ako sa lamig ng panahon. Kakain ka ng malamig, pangit. So hindi ako nagkakanin, hindi ako nag-uulam. Noodles cup at kape. So which is very trigger naman siya sa GERD, acid reflux. So gabi pa, puyat, bawal yun, walang laman yun tiyan mo. And then yung yung sa yung di kasanay sa ganong klaseng trabaho, tas overtime pa yon, 10 hours, no? Alas 8 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. So talagang ganun, mag-iiba yung medyo pa nga dito sa amin kasi hindi naman siya parating OT talaga. Sa iba talaga 12 hours talagang bugbugan, yagan tsugan, which is night shift and day shift. So napakahirap nun i-adjust. Kaya so dalawa na pala sa kaibigan ko dito mga tsinggo ang nagkaroon ng GERD, ng acid reflux. So pareho kami, GERD din yung problema niya, nagpapa-check up siya, GERD din. So yun nga, hindi talaga yun sa mga tsinggo, hindi siya sa kinakain or sa siya connected sa mental health, yung stress at saka yung homesickness, halo-halo na yung emosyon, burnout. Yun, napakahirap. So salamat sa panonood mga tsinggo, sana may natutunan kayo. So dito na lang muna dahil uwi na ako. Dadaan tayo sa isang basketball court, baka may doon, may nagbabasket. Sasali tayo sa basket para ma-refresh yung natin, isipan. Ngayon nga, kumakalam na naman yung tiyan ko sa giliran. Ako, ilang gamot na yata na inom ko nito, ayaw mawala. Salamat sa panonood. Sana mapulutan nyo ng aral sa mga hindi pa nakarating sa Korea, gustong mag-Korea. Baka kasi pag nyo to, na-encounter nyo itong problema to, anxiety, burnout, yun sintomas, yung GERD, acid reflux. So yun, mga iba umuwi na, hindi nakatagal. May 1 buwan, may 3 buwan, may 1 taon, may hindi na 1 taon, uwi na. Dahil sa pressure, sa stress,
sa environment, lahat-lahat na, homesick, burnout, yun. So yan, thank you mga chinggo, thank you.